Yung Quadcom hearing mga kababayan kahapon, inabot ng umaga, mag-alas 2 na mga kababayan natapos. Matindi talaga po ang sakripisyo ng ating mga congressmen, especially itong Quadcom, para lang mahanap ang katotohanan at mabigyan ng hustisya po yung mga biktima ng war on drugs ng previous administration. Ngayon, matindi yung mga pasabog ng mga witnesses. Although, some of them narinig na natin sa Senate investigation, pero mas detalyado po, mas magagaling kasi po yung ating mga congressmen. Magaling sa interpellation, magaling sa mga pagtatanong, and very professional po. Magaling sa parliamentary procedure. Kaya mabuhay yung ating mga congressmen. Lalo na nagningning yung ating Congress mga kababayan. At sa totoo lang, na-outshine na po yung Senado. Ikaw niya talaga, Mr. Maravillan. Yun man talaga po. Kahit sino ang tanungin ninyo, wag lang yung DDS. Di ba? Sa karamihan sa ating mga mamamayan, the majority of Filipinos would affirm na mas magaling yung Congress kaysa sa Senado, mga kababayan. Kaya nga pati po sa budget hearing ng Senado, kung ano yung inapprove ng Congress, inapprove na rin po ng inapprove na rin po ng Senado. Wala nang question. Dumaan na po sa masigasig na pag-aaral. Lalo yung budget na 700 million po ni Inday. Inapprove na po ng Finance Committee ng Senado. Wala nang confidential funds. At yung request na more than 2 billion ni Inday, disapprove. 1.3 billion yung tinanggal, mga kababayan. So makita natin dito sa mga developments ng balita na kung sa Office of the Vice President at saka sa DepEd, yung confidential funds, mga kababayan, yung mga receipts na discovering bogus, dito naman po sa Quadcom, na pag-alaman na yung war on drugs mismo ni Digong bogus. Yan ang lumabas mo. Peke yung war on drugs, mga kababayan. Talaga niya, Mr. Maravillas, nabudol yung ating mga mamamayang Pilipino. Kung anong inaakusa talaga po nila sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Lahat bumubuelta sa kanila, backfire po. Ina-accuse nilang bodol-bodol yung ating Pangulo. Lumalabas yung bodol po, yung nag-aakusa. Di ba? Lumabas yung mga receipts po, liquidation instruments sa paggastos ng confidential funds ni Inday. Bogus, mga piki po, dinoktor. Yan ang lumabas po sa investigation ng House Committee on Good Governance, Good Government and Public Accountability chaired by Manila Congressman Joel Chua. Dito naman po sa Quadcom, lumalabas sa testimony ni Asierto, Colonel Asierto, bogus, mga kababayan, yung war on drugs, present po ni Barbers, kung ano yung accomplishment ng previous administration, kinumpara po sa present administration. Mas effective ngayon. Bloodless pa siya. Mas marami ang nakumpiskang droga. Umabot sa 49 billion. Kay Digong 25 lang billion. At mas mababa ngayon, mga kababayan, ang crime index. Yun ang presentation po sa opening statement ni Barbers. O ngayon, isinalang, mga kababayan, although online lang, si Colonel Asierto, pati si Las Cañas, mamaya si Las Cañas, unahin muna natin si Asierto, mga kababayan. Ayon, lumabas na yung war on drugs ni Digong po, fake. At yung EJK talaga pong kagimbal-gimbal, lalo yung presentation po ni Dilima, nakakapanindig balahibo, mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo yung mga kwentong yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video and huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream.
Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ngayon, balikan natin yung ating mga kwento. Isa na naman po with this, wala man tayong ill feeling sa mga Duterte. In fact, sinupport natin yung kanyang kampanya. Binoto natin si Digong. At saka pati si Inday kasi partisan ng Unity. Ako nga po bilang Kristiyano, ang aking panalangin na sana kasihan ng banal na espiritu yung ating dating Pangulong Digong kasi matanda na po siya. At harapin niya po itong congressional inquiry at magsisi siya sa kanyang mga nagawang kasalanan, mga kababayan. Ngayon, kung wala siyang, hindi siya guilty, nothing to fear, di ba? Kung ikaw on the side of the truth, ano yung ikakatakot natin? Pero kung halimbawa talagang ginawa niya, kailangang pagsisihan niya, mga kababayan. Panagutan at pagsisihan niya. Anyway, yun naman yung kanyang bukang bibig. During his incumbency, na he will take all the responsibility. Kaya lang biglang nagbago. Ang lumabas na kulong yung mga pulis, sila ni Bato, ni Bongo, pinangalanan dito pati si Bongo, mga kababayan. And during the Senate investigation, walang remorse, no apologies. Yon ang nakakalungkot, mga kababayan. O ngayon, he refused to face the Congress. Kaya umusok po si Paduano. Nabodolan niya tayo, pinagluluko tayo. Ano ito niya? Lukuhan? Sabihan niya, after All Souls Day, handa siya na harapin. Kaya ayon, mga kababayan, ipinatawag yung abogado, si Dilgra. But anyway, natapik na natin yon, mga kababayan. So dito tayo sa sabi, fake, bogus po yung war on drugs ni Digong. Ito yung sabi dito ni Asierto, Colonel Asierto. Yung kanilang war on drugs ay peke, cover up lang yon. Ang kanilang pinapatay ay maliliit pero yung malalaking drug personalities katulad nila Michael Yang at Alan Lim ay pinoprotektahan nila. Referring to Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte. So lumalabas, sabi dito sa report ng Teleradyo, cover up lang. Isiniwalat ni dating Police Colonel Eduardo Asierto na pinoprotektahan nila Senator Ronald de la Rosa, Senator Christopher Bongo at dating Pangulong Digong ang ilang malalaking personalidad na sangkot umano sa illegal na droga tulad ni Michael Yang at Alan Lim. Itong testimony ito, mga kababayan, parte ito ng mga siniwalat na noon. Kaya lang, ang nangyari, imbes protektahan sila sa nadiskubre, mga kababayan, ni Asierto, imbes na kampihan siya, madaling sabi, si Asierto mismo, ni Digong po, siniraan daw siya. Ngayon, nagtatago, mga kababayan, kaya hindi siya nakapag-attend ng personal. Through online, testimony lang po. So sabi dito sa report ng Impact Leadership, Asierto submitted a 2017 intelligence report detailing Yang and Lim's involvement in drug operations, which he claimed was ignored by high-ranking officials. Yang, a former economic advisor to Duterte, and Lim, also known as Lin Wishung, were reportedly close friends of the former president
Sabi po ni Asierto. Ayan po si Michael Yang. Ito po si Alan Lim. Very obvious po siya. Sabi po ni Asierto, referring to Digong, yung nag-protect, prinotektahan niya si Michael Yang at si Alan Lim. Wala silang ginawa. Pinabayaan nila ang report hanggang sa umabot na hindi ma-dispute ang report. Ako at ang team ko ang siniraan. Pinaliktaran daw sila at may patong siya ngayon. Binigyan ng patong sa ulo from 10 million to 50 million. Ganun katindi, mga kababayan, kung paniniwalaan natin yung kwento. Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? Credible ba? Ayan ang tanong natin sa ating mga viewers. Ano tingin ninyo? Credible ba yung mga statement na isiniwalat under oath? Sino yung paniniwalaan ninyo? Si Colonel Asierto o si Digong? Bongo at Bato. Si Digong, mga kababayan, si Bato, pati si Bongo, ayaw humarap sa Quadcom. Gusto nila magsarili sila ng investigasyon sa Senado. Si Digong nag-attend sa Senate investigation kasi marami siyang kaalyado doon. At ang nag-initiate ng investigation, si Bongo at si Bato. Kaya nga sabi ni Paduano, talagang hindi na nakati si Paduano, binanata na po si Senator Bato. Saan ka niya nakakita na kasama sila sa inaakusahan, sila nag-initiate ng investigation? Questioning now the integrity and even the rules na in-apply ng Congress. Sarili na nila niyang rules, violate nila. Ang dapat niyang ginawa man lang, tulad ng sinasabi natin, nag-inhibit itong dalawang senador. Kasi sila yung inaakusahan. Tulad ngayon, sabi ni Dan Fernandez, kasi inaakusahan sila na prenesyor si Grijaldo, Colonel Grijaldo, pati si Congressman Abante. Willing niya kami mag-inhibit. Hindi kami magpa-participate sa questioning. Kami yung resource person. So, kami yung ki-questionin. Willing niya kaming gawin yon. So, dapat ganon, mga kababayan. So, sabi po ni Asierto na siya at ang kanyang team faced retaliation sa kanilang efforts na ma-expose yung drug trade, citing the 2019 abduction of Police Captain Lito Perote at saka pagpatay noong 2021 kay Master Sergeant Jerry Liwanag. Ito niya ang mga ebidensya ng peligro na kanilang kinakaharap. Kaya nagtatago po until today si Asierto. So sabi niya, sigurado po ako dahil sa mga nangyari sa akin at nangyari sa mga kasamaan ko, ay very obvious po na siya, referring to Digong, yung nag-protect, prinotektahan niya si Michael Yang at saka si Alan Lim. So base sa intelligence report compiled by Asierto's team, sinasabi, mga kababayan, na itong si Yang had been operating drug laboratories sa Mindanao simula pa noong taong 2000, including sa Davao City facility na ni-raid noong 2004. So matagal na pala sila, mga kababayan, na magkakakilala. Kaya nga po, inappoint as economic advisor ng dating Pangulong Digong itong si Michael Yang. So doon sa isang laboratory facility sa Davao City na ni-raid noong 2004, nakumpiska ng mga authorities ang 100 kilos ng sabu na may amount na 300 million pesos yung halaga. Yang is also reportedly linked to the Johnson Jowa Drug Syndicate na pinamumunuan ng isang Chinese national ng pangalan si Johnson Ko. Sabi pa, mga kababayan, ni Asierto na itong si Yang at saka si Lim facilitated the entry. Sila mismo ang nagpasok ng illegal drugs sa ating bansa with alleged assistance sa mga officials ng Bureau of Customs. Si Lim daw ay siyang nasa likod ng major drug laboratory sa Cavite na ni-raid ng PDEA noong July 2018
na nag-result sa pagkakakumpiska ng 10.4 billion worth ng droga at mga kagamitan. Despite being arrested during the operation, Lim was later released due to technicalities. So hindi po nakulong. Nahuli pero hindi kulong. Nirelease. Ang rason po, technicalities lang. You see? Ganon katindi, mga kababayan. So, ibinulgar pa mga kababayan ni Asierto na itong si Michael Yang provided shipping documents para sa pagpasok ng illegal drugs na na-recover sa Cagayan de Oro City warehouse noong 2005, which was operated by a certain Alan C. Yung report na sinabmit to then PNP Chief Senator Bato de la Rosa, former PDEA Director Aaron Aquino, at saka ni former Police Deputy Director General Camilo Cascolan. Also, Asierto sent the report to De La Rosa's successor, former PNP Chief Oscar Abayalde. Pero sabi po mga kababayan na Asierto, walang aksyon na niya na ginawa sila. Pinatulog mga kababayan yung report, di pinansin. Ganon mga kababayan. Kaya ang konklusyon po ni Asierto, bogus niya, peke yung war on drugs ng previous administration kasi sila mismo ang protector ng mga drug lords. Wala niya silang ginawa. Pinabayaan nila yung report hanggang sa umabot na hindi na madispute ang report. Ako at ang team ko ang siniraan. Buniltahan sila. Sila na nag-operate laban sa droga, sila na yung masama. Ganon yung nangyari. Sabi sa kwento mga kababayan, kung paniniwalaan natin yung kwento ni Asierto, kayo, ano sa tingin ninyo? Kapani-paniwala ba yung narrative ni Asierto o paninira lang sa dating Pangulong Digong, Bato at kay Bongo? Pero mapapaisip ka, ano man ang motibo, bakit naman sisiraan ni Asierto yung dating Pangulong Digong, si Bato at saka si Bongo? Anong makukuha niya sa paninira sa dating Pangulo? So sabi dito, Asierto further expressed his sense of betrayal, stating that shortly after submitting the report, he was publicly accused by Duterte of being involved in illegal drugs. Binaliktaran siya mga kababayan. In October 2018, Duterte named Asierto as one of the police officials allegedly linked to illegal drugs. Asierto was later implicated in the smuggling of 11 billion worth of drugs concealed in magnetic lifters found at the Manila International Container Port and a warehouse in Cavite in 2018. He has been in hiding since 2019. Kaya po si Asierto mga kababayan, hindi nagpapakita hanggang ngayon dahil sa seryosong threat sa kanyang buhay. Mga kasama niya sa team, nauna nang nadisgrasya po. Kaya online lang po yung kanyang testimony. Ngayon, pakinggan natin yung pagtatanong. Maganda yung interpellation po, questioning ni Batangas Representative Jinky Luistro. Napakalinaw po magtanong siya, no? Ito yung dapat maging senador po. Ako pag nagsenador ito, talagang isusupport natin mga kababayan. Ikakampanya ko talaga rito. Magaling na congresswoman. Very brilliant mga kababayan. Pakinggan natin yung kanyang interpellation. Mr. Chair, I wish to bring back Colonel Asierto. Colonel Asierto. Yes, ma'am. Present po. Colonel, can we have your monitor? Your video? Meron na po. Technical group, please. Secretariat, can you... Live feed ito mga kababayan galing sa Congress mismo. Colonel, kanina po you were asked by the Honorable Flores. What really are the contents of your investigation report? I want to bring back this question because I do not understand why the former president has to reach that point
that he made a pronouncement through the publication, which includes Malacanang offers 10 million for capture of Eduardo Asierto. And then Duterte asked military police, why is Asierto still alive? This is from Inquirer, Colonel. Ano po ba talaga ang laman ng investigation report ninyo for the President to make these extreme pronouncements? Salamat po. Magandang hapon po ulit. Ang una pong report na ibinigay ko na natanggap ni Chief PNP Bato de la Rosa ay ang title po is Special Report Johnson Chua Drug Trafficking Syndicate. Dito po, binanggit ko lang po rito yung tatlong personality, si Johnson Chua, si Michael Yang, at si Alan Lim, na si Lin Yuanqiong. Parang ang purpose po ng report ko is ipaalam ko sa aking mga superior na itong dalawang taong ito, si Michael Yang at si Alan Lim, ay mga involved sa droga. Sa unang report po is hindi ko pa binabanggit dito yung closeness nila kay Presidente Duterte at that time. Ang purpose ng talaga nito is ipaalam sa kanila itong dalawang tao as ay involved ay drug personalities na iniimbestigahan namin. Yun po ang purpose ko, ipaalam sa kanila at humingi ng kanilang advice kung anong magiging kung anong magiging instruction nila sa akin, kung itutuloy ko yung investigasyon o hindi. Yun po yung pinaka-basic ng purpose ng report ko. Kaya lang po, hindi po pinansin. So, nagbigay po ako uli ng report. Chief PNP Oscar Albayalde, ang nakalagay naman ng title report doon is is Michael Yang and Alan Lim, person of interest in illegal drugs. Dito po is nabanggit ko na po rito na lagi po sila nakikitang kasama si Presidente Duterte. Ito na po yung pinaka summary ng report na sinasabi ko na yung dalawang tao na involved sa illegal drugs ay malapit kay Presidente Duterte. Wala rin po nangyari. So, hindi po nila po binigyan ng feedback. Walang instruction ko anong gagawin. Hanggang sa, ayun na po, gusto na ako ipapatay. At ang una po kasing nagbanggit ng pangalan ni Michael Yang sa publiko ay si Presidente Duterte mismo. At ang kanyang sinasabi, si Michael Yang, ano lang daw siya? Adik lang daw siya. Hindi naman po yun ang laman ng report ko. So, nung lumabas po yun, talagang naisip ko na talagang ipapapatay na talaga ako dahil nabuking ko yung kanilang koneksyon. Colonel, with all due respect, Colonel, from your own admissions, ang sabi niyo po dun sa first report, basic lang. You made mention of the names of Michael Yang, Johnson Chua, and Alan Lim. And seemingly, you're asking for further investigation. Do you confirm this? Opo. Kasi po, attached po dun sa report na yon ay yung information report na nakadetalye na po yung revelation ni confidential informant Panther. And if I may continue, Colonel Asierto, on the second that you sent to them, what you cited is the close relationship of the former president to Michael Yang. Do you confirm this also? Opo. Kung Tapos gusto niyo po, kanina basahin ko po- po yung first paragraph. If I may continue, Colonel, please allow this representation to finish first. And we will lead towards that narrative of your asset or informant. Kanina din po, Colonel, tinanong din po kayo ni Congressman Keith Flores, anong evidence do you have against these people? And your answer was simply, si Johnson Chua
at saka si Alan Lim were involved in drugs back then. And these two people are associated with Michael Yang, no? So, if I will be basing my appreciation from those statements, parang meron pa ho akong gustong hingin sa inyo. Colonel, ano po yung ultimate facts na nag-gather nyo which made you believe that these people are really involved in the drug trade? Or should I say, ano po yung pinakamahalagang laman ng investigation report ninyo, Colonel Asierto? Ang pinaka-importante po siguro ng laman ng report ko is yung closeness, yung pagiging kaibigan ni Presidente Duterte kay Michael Yang sa kay Alan Lim. And you believe that this is the reason why the President took that report so negative against you to the extent that he offered 10 million for your capture and he's asking the police why you're still alive? Yun po ba yung dahilan? Dahil dinisclose nyo na may close relationship ang Presidente kay Michael Yang. Opo, wala na pong iba. Po, Colonel, may pinabanggit po kayong narratives nang galing sa inyong asset which implicates these personalities into drug trade. Maari nyo po bang ikwento sa amin yun? Noong April po, 2016, panahon po ng kampanya, ibinigay po sa akin ng ating asset yung impormasyon tungkol kay Michael Yang at ipinakita niya yung picture na nasa loob sila ng eroplano, magkatabi si Michael Yang saka si then Mayor Duterte at si Bongo na nasa likod. Ang sabi niya sa akin, Sir, yan si Michael Yang, involved yan dun sa Davao na niraid nyo dati. Sabi ko, bakit siya involved? Basta involved yan, sir, na dun sa Davao. At lagi niya kasama ngayon si Alan Lim. Sabi ko, sino naman si Alan Lim? Sabi niya, si Alan Lim, sir, yan yung nahuli sa Cavite. Pero na-dismiss ang kaso. So, yun po yung basic information na binigay sa akin noong 2016. Understand that your asset are giving or gave this information in confidence to you. Lang po ako. Do you see any possibility for this informant or asset to appear before this Quadcom hearing? So totoo po, simula nung magtago ako, wala na po akong contact sa kanila eh. Hindi ko po nga ho alam kung because of the investigation doon sa Blue Ribbon, baka po nasunog sila eh. So hindi ko rin po alam kung buhay pa siya o nasaan na siya. Hindi ko po masagot kung pwede siya mag-appear dito. Colonel, how genuine is the testimony that was given to you by this asset of yours? I think what happened to me is the testimony na ito ngayon, ako yung hinahanap, gusto akong ipapatay. Kung hindi naman po totoo itong mga personality na itong si Michael Yang saka si Alan Lim, napakadali po nilang i-dispute eh. Sana ipinakita nila kagad si Alan Lim saka si Michael Yang. Si Alan Lim hindi na po nagpakita eh. Bakit hindi siya nagpakita? Kasi po meron siyang record sa drugs eh. In other words, Colonel, the reason why you strongly believe that there is truth behind that information, not only because you believe that the information is genuine, is because of what happened to you as a repercussion of what you disclosed in the investigation report. Tama po ba yun? Tama po. Saka yung po yung asset kasi is reliable po yung asset kasi. I hope, Colonel, we can find ways on how we can locate this asset and see the possibility of having him in one of the Quadcom hearings, Colonel Asierto. Pwede po yun. Wala pong problema yun sa akin. Ang problema lang ho is talagang masakit man aminin. Talagang hindi ko po alam kung talagang buhay pa siya.
Kasi nung huli kami mag-usap bago ako magtago, pati siya daw hinahanap ng sindikato. So, Colonel, kanina po, honestly, nabanggit niyo po si Alan Lim, si Wen Li Shen, at si Wei Sean Lin. And you said that this pertained to one and the same person. Do you confirm that? opo, ang kanyang palaya po sa kanya, ang tawag sa kanya sa Chinese is Ayong. Ayong. Nakikilala Ayong. niyo po ba si Rose Nono Lin? Hindi ko po kilala yan. Can we have a quick question with Ma'am Rose Nono Lin? Do you confirm that Alan Lim, Wen Li Shen, and Wei Sean Lin refer to one and the same person? No, Madam. No. Who among these names is your husband? Lin Wishong. Lin Wei Sean. Lin Wei Sean. Lin Wishong, Madam. Lin Wei Sean. Yes po, with G. I understand that there are English names which are being used by Chinese. Does your husband have one? He's using Lin Wishong. Lin Wei Sean. But that is a Chinese name, tama Yes ba? po, opo. So wala ba siyang ginagamit na English name? Some of his friends call him Jeffrey po. Apat na. Ito mga kababayan, si Rose Nonolin, kaya siya resource person din, involved doon sa Farmally, yung mga negosyo niya. And she is running for city councilor yata ng Quezon City. Yun ang sabi niya, mga kababayan. Ang dami siyang mga negosyo na kaduda-duda. Ituloy natin yung questioning. In the face of the testimony of Colonel Asherto that Alan Lim, Wen Li Shen, and Lin Wei Sean refer to one and the same person, what evidence can you offer to us to counter this testimony of Colonel Asherto? I have my marriage contract that stated my only husband is Lin Wishong. Okay. Not Alan Lim, not another Wen Li. Sorry, what's... Apart from the marriage contract, ma'am, what else can you offer us? I only have our marriage contract with me here. I mean, for a big-time businessman who owns a lot of real properties, not only in the Philippines, but even abroad, I'm sure that you have an ample documents to offer us so we can rule out the allegation of Colonel Asherto that these three names refer to one and the same person, and that is your husband. Maybe I can, if it is okay, the ECR card of my husband. ACR? Yes. And also, if possible, passport that my husband is Lin Wishong. May we know how many passports does your husband have? Only one. Is it a Philippine passport or a Chinese passport? Chinese passport po. Chinese passport. So, in no case did he obtain any Philippine passport? No po. What other documents, ma'am? We have here your marriage contract, the ACR, the Chinese passport. Maybe we can include also the birth certificate of your children. Yes po. How about the business permit? Business permit, our companies po kasi is, ang mga business po namin is under the company's name. Yes, can you please mention to us what business names are you using for your business operations? Yeah, we have XRL. XRL, Yes po. We have Pile, na nandun po yung pangalan niya. Pile, Yes po, Pile Estate and Pile Holdings. Pile Estate and Pile Holdings. And then, Yan lang po yung may mga pangalan po siya na as I remember right now po. Mr. Chair, I respectfully move that we request the submission of these documents from Ms. Rose Nonolin, the marriage contract, the ACR, the Chinese passport, the birth certificate of the children, and the
may I include the financial statement of XRL and the Pile Estate and the Pile Holdings, No. along with the articles of incorporation, ma'am? Madam, it's okay po ba na makahingi po ng list ng mga hinihingi nyo sa akin para wala po akong kaligtaan? Mr. Chair, we will be requesting the COMSEC to provide her the list of the documents that we will be requesting from Ms. Rose Nono Lin. Comsec, please provide the list to Ms. Lin. Mr. Chairman, with the indulgence of Congresswoman Luistro. Yes, SDS Gonzales. Mr. Chairman, Ma'am Rose Donolin, can we invite your husband para sa hearing na to? At kayo po ang magdala ng imbitasyon niya. Pwede niyo po isama rito yung husband niyo? Mr. Chairman, right now po, out of the country po siya. Alam po namin yon, sinabi mo sa akin kanina. Nasa Hong Kong siya. Yes, Pero Mr. kung Chair. i-invite po namin, kayo ang mag-hand carry ng imbitasyon at asawa niyo po yan, siguro po pwede niyo isama dito sa hearing yung husband niyo para once and for all, matanong po natin siya. Mr. Chair, pwede ko po dalhin yung invitation. But I can't promise po na sasama po siya sa akin para po sa pagdinig dito. Bakit po? Ay, hindi ko pa po alam kung ano yung maging desisyon niya, Mr. Chair. Palagay ko po kung may imbitasyon naman po itong Quadcom na to, palagay ko naman po pupunta. Kasi para once and for all malaman natin. Or, baka po kayo, Madam Rose Nonolin, hindi nyo alam kung ano ang pangalan ng husband nyo. Mr. Chair, Lin Wishong po ang pangalan ng husband ko. Ano po? Lin Wishong. Kaya nga, sa alam nyo, baka yun ang pangalan. Pero sa pagsasama nyo, ilang taon, ilang years na po kayo magkasama? Almost 15 years. Almost 15 years. So almost 15 years, hindi nyo po alam talaga ang pangalan ng asawa nyo. Ang alam ko po na pangalan ng asawa ko, Mr. Chair, Lin Wishong po. Anyway, Mr. Chairman, we will just invite the husband of Madam Rose Nonolin. Ay, invited na ba? Yes, he was invited previously, and I think for today's committee hearing, he was also invited. Ipapadala natin sa kanya. We will be acting on that invitation later when before the committee adjourns this committee hearing, Your Honor. Mr. Chair, Sir, please proceed. I wish to further request Ms. Rose Nonolin that with respect to the Chinese passport, if this is similar to a Philippine passport, she submit not only the information page, but also the thumb mark page and the signature page, Mr. Chair. Mr. Chair, if Ms. Rose Nonolin is generous enough to provide information, may we hear from her as well? Ano po ba ang mga business establishments nyo abroad? Mr. Chair, kung okay lang po ba na yung mga businesses namin abroad, hindi, or pwede ko ibigay sa inyo through writing? Can you please at least cite the names of your business establishments abroad to rule out this allegation of Colonel Asherto? Meanwhile, may I go back to Colonel Asherto, Mr. Chair? Colonel Asherto, Opo, ma'am. what proof do you have that Alan Lim, Wen Li Shen, and Wei Sean Lin refer to one and the same person? I remember during the hearing of dangerous drugs, that is prior to Quad, you even shared some slides of passports. If you still have Meron po. these documents. Meron pa rin po akong kopya ng kanyang passport na in-issue noong 2011 po yata yun. So can you please enlighten us, Colonel Asherto, what proof do we have? Yung passport niya po na nakakuha po ako ng kopya ng passport niya. Philippine passport po Initial. ba ito o Chinese passport? Chinese passport po. Chinese In-issue passport. nung March 14, 2011. In-issue dito sa Maynila. Ang expiry niya is 13 March 2021. 2021. Opo, ang passport number is Gold 47972221. Colonel, I remember we flash it in the screen. You share it before, during the hearing of the dangerous drugs.
pwede po ba ulit nating ma-share yun sa committee so we can share it with Ms. Rose Nono Lin? Hindi ko po alam kung paano i-share sa inyo. Baka meron pong kopya yung secretariat po. Well, the Secretariat will just get in touch with you, Colonel Asherto. Aside from the Chinese passport, what other proof do you have which lead to your conclusion that these three names pertain to one and the same person? Ang pinaka-basis ko po is yung information ng anong asset, saka itong nakuhang mga dokumento, yung mga pictures, at hindi naman po ako gagawa ng kasinungalingan na report na maglalagay sa akin sa alanganin na pati po ang mga kasamahan ko na damay. Colonel, So ako po ay sigurado. yun pong Sigurado po Chinese- ako 100%. yun pong Chinese passport na binanggit nyo, does it bear the picture of Alan Lim? Opo, may picture po siya. And if you compare it with the pictures that were flashed po kanina in the screen, Secretariat, can you please assist Colonel Asherto? Colonel, marunong ho ba kayong mag-zoom ng picture? Subukan ko po. Secretariat, can we please flash all Ang together alam ko po, the ang alam ko pictures po, meron earlier ng kopya and the ang picture Secretariat. in the Chinese passport? Ang alam ko po na ipasa ko na po yata ito eh. Okay. So, Secretariat, I hope we can there. Ayun. So this is the Chinese passport bearing the picture of, what is the name written in the passport, Colonel? Lin Wenqiong. Lin Weishong. This is your husband, Opo. Ma'am Rose. This is your husband? Madam Chair, pangalan po ng husband ko, yan ang nasa passport. How about the picture? Pwede po pa-flash ulit, and then pwede pa-zoom po. Kindly flash the passport again. Paki-zoom daw po. Secretariat, please zoom. Yes, Mr. Chair. Siya po. So you confirm that this is your husband. Yes, Mr. Chair. Hindi niya kilala yung Can we husband flash the niya. other documents with Asherto? Yan mismo has shared with kinonfirm us niya. already? Hindi niya kilala yung husband niya. Colonel, passport na ito ba'y may signature at may thumb mark ni Le? Yan ang punto ni Dong Gonzales. Sa pagsasama niya ninyo, 15 years, parang hindi mo niya kilala yata yung iyong asawa. Kilala mo ba niya talaga yung asawa mo? Kasi ito yung sinasabi na drug lord, mga kababayan, na barkada ni Digong, si Alan Lim at saka si Michael Yang. Ito po si Alan Lim, may ibang pangalan siya. Ito na nga po. Lin Wei Shong. Does it bear Wala po. the signature and the thumb mark? Picture lang po. Lin Wishong. But I think, Mr. Chair, we can request for a copy of the complete Lin essential Wishong. pages of the passport with the embassy, if that will be possible. We will write to the embassy to be able to access these records. And it is important, Mr. Chair, that we include that page which bears the signature and the thumb mark of the bearer of the passport. Comsec, please take note. Do we have other documents pertaining to Alan Lim, Secretariat, which we can flash and share? So we can ask Ms. Rose Nono if she's willing to confirm that the same is her husband. Mr. Chairman? Yes, Okay, Rose Donolim. Ma'am, nung November 1st, kasama niyo si Alan Lim. Sabi niyo po kanina, tama po ba? Kasama ko po si Lin Weishong. Kaya nga po, Alan Lim or that person, meron po ba kayong dalang picture niya ngayon para may compare natin dito? Nung November po na pumunta po ako doon, wala po kaming picture. Kung wala Pero may kang mga pictures po ako na kasama siya. Meron ka bang dalang picture dyan ngayon para may compare lang natin yung mukha ng asawa mo
na pinakita sa screen at saka yung dala mo? I'll check Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Taiwan, and we will be asking Ms. Rose Nonolin if she will confirm whether the same is her husband. Understand, we are able to capture a picture of the spouses in Atlantis, the Palm in Dubai. This was Christmas Day of 2023. Paki-flash lang po. Ayun. Ito yung pinakita natin kanina, mga kababayan. Ito siya. Miss Rose Nonolin, the picture on the right. That's Kasama you and si your Digong. husband. Do you confirm that? Yes, Madam Chair. Can you share with us where this picture was taken? That was taken po last Christmas sa Dubai. How about the next picture? Yan ang next picture po. Yan po yung time na pumunta po silang Davao para po magpaalam para sa Pharmaly Biological na magtatayo po Yun. ng isang manufacturing or tawag po ay laboratory para po sa mga gamot. So you confirm that the picture at the middle is also your husband? Yes. How about the third picture on the left? Yes, Madam Chair. That is also your husband? Yes. Lin Ito. Wishong. The two pictures, I hope you realize, were provided by Colonel Asherto. Colonel, tama po ba? Sa inyo nang galing itong dalawang pictures? Opo, sa tingin ko po, sa akin po. And you believe, Colonel Asherto, that these two pictures pertain to this Alan Lim, Wen Li Shen, and Lin Wei Xiong? Parehas na tao. Gusto ko lang po i-clarify na yung mga pictures na po yon ay nanggaling at available po yan publicly sa website ng company before. Okay. Thank you po. So, in other words, Ms. Rose Nonolin, you are confirming that the man in those pictures pertain to your husband. Yes, Lin Wishong. What you are denying is the name Alan Lim and the name Wen Li Shen. Yes, because I But- never heard that name po. For as long as this man is Lin Wei Shon, you confirm that he is Lin Wei Shon, your Yes, husband. madam. Do we have other pictures there? Secretariat? How about this one? Yung may balbas po ay hindi po yan asawa ko. Yung isa po na nakangiti, yan po yan siya dahil nakuha rin po yan sa isang public documents or public site na mayroon siyang picture. Of course, you understand that this picture is part of the initial profile of drug personality, which I believe is part of the investigation report of Colonel Asherto. Yes, madam. Nakita ko na po yan last 2022 nung sa Senate Blue Ribbon Committee. Tinanong na rin po yan sa akin. And what do you comment about that? Hindi po siya yan, yung may balbas. How about the veracity of the information that he is a drug personality? No, Madam Chair, hindi po. Dahil kung ang sinasabi po ni Colonel Asherto na 2003 na nandun po siya sa isang raid, ay dapat po nakasuhan na po siya. Ang sabi niya is dismiss. So kung dismiss, ibig sabihin, ang nakalagay po na pangalan yan dyan, wala pong kaso yon. Which raid are you referring to, ma'am? Mayroon po siyang sinabi kanina na 2003 sa Cavite. Mr. Chair, may I respectfully move as well that we request for the copy of the court records of the case of Alan Lim, which was dismissed back in 2003. Just for the committee to have an opportunity to compare all these documents and for us to be able to determine
who really is this Lin Wei Xiong? And what is his connection to the two other names, Wen Lishen and Alan Lim? Okay, Comsec, please coordinate with the DOJ. Please proceed. I believe, Mr. Chair, that this is a court case, so perhaps we need to course through our request Oh, yeah. with the Supreme Court. Comsec, please prepare the letter so that we can write to the Supreme Court to get records of the case mentioned by Congresswoman Luistro. Colonel Asherto, during your last appearance in the dangerous drugs, that is before the Quadcom, you made mention about Aaron Aquino, Oscar Albayalde, and Wilkins Villanueva. Briefly, Colonel Asherto, what is the significance of the participation of these three personalities? Why you mentioned them in your testimony? Una po si Chief PNP Oscar Albayalde, binigyan ko po ng report. At ang una po ay tinanggi niya at pinagbintangan niya pa ako kung anong sa pagpatay dun sa Koreano, yung smuggling ng AK-47 at wala siyang ginawa dun sa report ko. Si Director General Aaron, nabigyan ko rin po ng report at nag-usap kami, kaya sa kanya, kinausap niya ako at sabi niya i-report niya sa Malacanang. Kaya nung February, command conference sa Cebu, tinawagan niya ako at sinabihan niya ako na gusto akong kakausapin ako ni Ben sa Bongo tungkol dun sa report ko. Pero nung pumutok na yung issue sa amin, hindi niya na maalala kung kanino niya ibinigay yung report sa Malacanang. Nakakapagtaka po naman yon. Ito naman pong si Wilkins Villanueva, na classmate ko, during sa mga press conference sa Malacanang during COVID, sinabi niya na walang involvement si Michael Yang sa illegal drugs at sinabi niya na yung picture ni Alan Lim, yung mugshot ni Alan Lim at saka yung present picture ni Alan Lim ay magkaiba. So ano pong ibig sabihin noon? Pinoprotektahan nila si Michael Yang saka si Alan Lim. Bakit nila pinoprotektahan? Kasi utos sa kanila ni Presidente Duterte at ni Bongo. Yun po yung On the same hearing, Colonel Asherto, you also mentioned panagutin sa kasalanan si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, at si former President Rodrigo Roa Duterte. Can you please enlighten us? What is the reason behind this articulation of yours? Kasi po, sa akin pong panagay, sa nangyari sa amin, namatay ang aking si retired Master Sergeant Liwanag at hanggang ngayon missing pa si Captain Lito Perote na sila ang may kagagawan. At yung kanilang war on drug ay peke. Cover up lang yon. Ang pinapatay, yung maliliit, pero yung mga malalaking drug personalities, katulad ni Michael Yang at Alan Lim, ay pinotektahan nila. Sa tingin niyo po, Colonel Asherto, what is the reason behind your allegation of cover-up? Ang pinapatay lang ay maliliit at yung malalaking drug lord like Alan Lim and Michael Yang ay pinoprotektahan nila. Ano po ang dahilan? Kasi po, nakapatong sila eh. Nakapatong sila sa... Binabayaran sila ng sindikato eh. Tingnan nyo lang po yung nagkinagawa ng investigation sa Quad. Ngayon po, hindi lang po illegal drugs eh. Lumapad pa ho ang kanilang dalamay eh. Meron ng pogo, meron ng mga acquisition ng land. Dapat po ito, pag-aralan mabuti ng National Security Council sa Kanika. Baka ito po ay merong koneksyon sa nangyayari sa West Philippine Sea. Kasi Colonel, po ang sindikato ng yun pong ginamit Sabi na yung po, term is konektado daw, pumapatong? malamang sa West Philippine tama ho Sea. ba? Opo, pinotektahan kasi nila eh. Ano po bang, can you please enlighten us, pag sinabi niyo ho bang pumapatong po sila dito sa drugs, ano hong ibig sabihin ng pumapatong? Ibig sabihin po, pinoproteksyonan nila kapalit ng pera
So, what you wanted to tell us is, these people are protector of the drug lords? Yun ho ba yun? Opo, yun po ang simpleng Last question, Colonel Asierto. Ngayon pong kaharap nyo si Jimmy Guban via Zoom. And admittedly, sinasabi niyang inimplicate niya kayo to save his life and the lives of his families. But apparently, dahil sa testimonya niyang yon, nasira din ang buhay ninyo. How do you feel now? Hindi ho ba kayo nagagalit kay Jimmy Guban? Unang-una po, talaga pong hindi na kami nakapag-usap ni Jimmy Guban. Hindi ko pa siya nakakausap at ako po ay nagpapasalamat sa kanya dahil sinabi niya yung totoo kung ano talaga nangyari. At wala po akong galit sa kanya dahil alam ko naman pareho kami biktima. But yun of lang, course, you bibigyan siya. realize, Colonel Asierto, if not for the testimony of Jimmy Guban, hindi ka magkakakaso, hindi ka magkaka-warrant of arrest. Kayo po ba'y na-convict dun sa kasong iyon? Hindi po ako na-convict doon dahil hindi po ako nag-appear eh. Kasi pag nilabanan ko po yung kaso, ikukulong ako, baka doon na rin po ako mamatay sa loob ng kulungan. So, you mean to say that the case is still pending in court? Opo, nasa naka-archive po kasi po nagkaroon na po ng desisyon yung kaso ni Jimmy. So, yung sa akin po na-archive. Given the fact, Colonel Asierto, na si Jimmy Guban ay pinilit lamang para huwag masangkot at huwag mabanggit yung pangalan ng mga ni Michael Yang, ni Pulong at saka ni Man Scarpio, I hope you realize also na dahil sa testimony ni Jimmy Guban, nagtatago kayo ngayon. At ilang taon na nga ho kayo nagtatago? More than 6 years po. More than 6 years. So, I just want to take advantage of this opportunity. If there's one thing which you want to tell Jimmy Guban, ano ho bang gusto niyo sabihin kay Jimmy Guban ngayon? Jimmy, salamat at tinama mo. At salamat sinabayan mo kung ilipas ang katotohanan. Wala akong galit sa'yo. Siguro tampo lang. Pero wala na yun. Sana gawin natin ito para kay Paddy na kaibigan natin, kay Lito, saka kay Jerry. Sabi ko nga sa iyo noon tayo nagtrabaho lang tayo. Kaso ang nabangga natin napakataas. Presidente ng Pilipinas. Colonel, pwede niyo ba i-share sa amin sino ho ba yung mga kaibigang binanggit niyo na sinasabi niyong naapektuhan? Si Director Pajardo po ng PIDEA na namatay sa ibang bansa noong 2023, si retired Captain Lito Perote na dinukot po sa Metro Inn, Bacolod, hanggang ngayon po nawawala, hindi pa nakikita. At si retired Master Sergeant Jerry Liwanag na binaril at namatay po sa Bulacan. Bago ho ba itong mga kasong kinasasangkutan nyo ngayon, gaano ho ba kayo kalapit, kayong 5 na personalidad na nabanggit ninyo? And can you please enlighten us? Ano ho bang klaseng samahan mayroon kayong 5 na ngayon ay wala na yung 3 at kayong 2 na lang ni Jimmy Guban ang naririto? Si Jimmy po ay siya po ang counterpart ko sa custom. Siya po, pag meron po akong trabaho sa custom na involve ang custom, siya po ang nakakausap ko. Sa kanya po ako nagtitiwala pag custom issues. Sila Director Pajardo, si Lito Perote at si Jerry Liwanag ay matagal ko pong kasama sa PAOK pa po, magkakasama na kami, pero talagang nagsama kami dito sa HOT. Nag-start ng 2003. So, para po silang pamilya sa akin. Kung wala po, kung baga ho ba yung accomplishment ko is hindi ko po magagawa kung wala sila. Ilang Wala taon si ho ba Pandi, kayong wala si Lito.
Ilang taon ho ba kayo magkakasama sa trabaho? Itong mga nabanggit yung personalidad. Since 2003 po. 2003 until? Until 2018 po nang mangyari itong mga 2003 until 2018 at kayo pong lahat ang trabaho ay tungkol sa investigation on drug operation. Tama po ba yun? Opo. Tama po. Tama po. And today, si Fajardo po ay namatay na. Tama po ba yun? Opo, namatay po sa sakit. Sa sakit. Isa lang po siya sa Si isa lang po Pirote, siya sa ibang bansa. si Pirote po ay Dinukot po. dinukot and missing until now. Tapos, Opo. yun pong isang binanggit nyo pa, Si Jerry Liwanag po. nasan po si Jerry Liwanag? Patay na po. Binaril po ng 2 tao. Pinatay din. At si Jimmy Guban, convicted. At kayo po, charged of a capital offense as well. Opo, nagtatago. This is really very challenging on the part of you five, no? Na dati kayo magkakasama sa trabaho at mukhang lahat hindi maganda ang naging pinatunguhan ninyo. But anyway, Mr. Chair, I want to proceed to Jimmy Guban. Few questions only. There are allegations, Mr. Guban, that there are different schemes in the Bureau of Custom on how to facilitate the release of contraband, illegal containers. Yes, Your Honor. Can you please enlighten us on that? Your Honor, about the importation, meron pong regular importation at saka para po sa madaling salita, ang BOC po ay merong RMO, Risk Management Office, at meron din pong selectivity, may green lane, 3 po yun. So, doon po ay makikita nyo yung mga trabaho na multinational ay nasa green lane. Then, mukhang 6 years, wala yata ako. I think the Honorable Commissioner can also enlighten us, sir, the former Commissioner of the Bureau So of from your Customs. perspective, But, Mr. Your Honor, Guban, from your perspective, being somebody who worked for so long a time in the Bureau of Custom, para makita po natin yung diferensya ng mga schemes na binabanggit ninyo, you first mentioned about selectivity, you also mentioned about the green. Ano pa ho bang schemes Green lane. mayroon doon? Your Honor, may mga special kasi minsan na trabaho. Then, the Risk Management Office, yun po ang nagbibigay ng selectivity kung saan sila dadaan. Then, pagka mayroong mga multinational, yun po yung napupunta sa green lane. Then, the other two, red, may mga selectivity po. Then, doon po ginagawa yung mga trabaho kung paano nila idideklara. There are allegations also, Mr. Guban, na meron pang mga napupunta sa PESA. Yes, Your Honor. Iba naman po yun. Regular importation din po yun. Din yun po yun yung mga free tax na dinideliver papuntang PESA. So yun po ay pwedeng i-re-export. Wala po yung tax. Yan po ay for manufacturing or kung ano man ang gagawin sa PISA, sa Ecozone. Then for re-export purposes, wala po yun bayad ng duties and taxes. Unless ilo-local, saka lang po magbabayad ng duties. 3 lang po ba ito? Selectivity, green, and PESA? No, Your Honor, mayroon pa pong banded warehouse. Banded warehouse. There are allegations also that there's such a thing as TARA system. Your Honor, that is already yung paano matipid kung mga duties and taxes na binabayad sa Bureau of Customs. So yan po yung mga kagimbal-gimbal na revelasyon sa Quadcom hearing. Tiningnan natin, mga kababayan, yung mga national dailies. Kung may reaction na ba yung dating Pangulong Digong, si Bongo at si Senator Bato, tahimik pa po, siguro pinag-iisipan pa kung ano yung kanilang sasabihin, mga kababayan, with all the bombshells na binitawan ni Colonel Asierto. At saka si Las Cañas. Pero mamaya na sa next video natin si Las Cañas kasi napakahaba na. Baka hindi kayo magtiyaga sa panonood. Napakahaba ng hearing ng Quadcom. Kaya kailangan nating i-chop-chop para madali ninyong hindi kayo mabore sa sa panonood po. Ganon katindi po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova.
We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.